Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang maga po sa lahat. Muli po tayo naman ang magsasama sa programang ito ng Biyaya sa Pag-aaga. At tayo po ay natutuwa sa pribilehiyo na ibinibigay sa atin upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Dito po sa BBS, muli po tayo magsasama sa loob ng kalahating oras upang pagbulayan o kaya pag-aralan ng salita ng Panginoon na siyang gabay po natin upang makapaghanda tayo o maihanda natin ang ating mga sarili sa dakilang katotohanan na talagang di natin may iwasan ang hangganan ng ating buhay o ang pagbabalik ng Panginoon. So sa umaga pong ito, muli po ang inyong kapatid, Reverend Bishop Jose A. Bergantin ng Christ to the Philippines at AMNI, Alliance of Ministries of Metro Naga. Tayo po ay magsasama dito sa impilang BBS 91.9 DWFM upang idalhin muli sa impapawid ang salita ng Panginoon. Okay, kami po ay sa umaga pong ito, ang mga sa kapatiran ay nakikiramay sa pagpanaw ng dalawang ibinibilang namin ng mga haligi ng pananampalataya at mga lingkod ng Diyos na matagal naglingkod. Ang isa po ay ang kapatid, kaibigan at pinsan na Domingo Nacario na matagal na dinala ang salita ng Diyos sa himpapawid diyan po sa Rinconada, na ang Biblia ang tutugon. Ako po'y naniniwala na ang tagal ng kanyang pangangaral ay marami ang natuto, marami ang nakaalam ng katotohanan at nakalaya sa kamangmangan. At isa rin po sa nakikiramay ang pamilya, ang kapatid na matagal ding naglingkod sa Panginoon diyan po sa partido sa Tigawon sa Cuyabao, ang pamilya Requentelio, pagkat kinuha na po ng Panginoon ang kanilang ama, Brother Armando Requentelio. So sa umaga pong ito ay tayo po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa kanilang kalungkutan. Subalit hindi tayo na lubusang nalulungkot sapagkat alam natin na sila po ay nasa piling na ng Panginoon. So sa umaga pong ito ay tayo muli po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat alam naman po natin the only way for us to escape, no? Doon sa amin nga yung kamangmangan o kaya ang kawalan ng kaalaman o ang bagay na hindi tayo nakakatiyak sa ating buhay, ang salita ng Diyos ang totoong tutugon upang maihanda tayo. Mga kapatid, muli po, tayo po ay magsasama-sama sa umaga pong ito upang tingnan kung ano ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Okay, so dito po sa Gawa 17, versikulo 30 o talatang 30 ay mababasa hanggang sa verse 31. Sabi po dito, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit, ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay.
sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanglibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang binuhay ang taong iyon. Mga kapatid, sa umaga pong ito, muli po, samahan niyo ako sa pagbubulay ng salita ng Panginoon at dalangin ko po na mabuksan ang ating mga isipan at matuto tayo sa araw na to. Okay, sabi po dito na ang dadalhin ko po sa inyo yung paghahanda ng ating buhay. Napakahalaga po nung paghahanda. Meron po isang kwento sa mabasa ko sa Facebook at ito po ay kwento pero totoo. Sabi niya nung yung ang kanyang mahal ay andon nakahiga na at patay na, at sabi niya lumapit daw po doon sa isang pastor at sinabi, "Pastor, ipanalangin po ninyo ang aking mahal sapagkat gusto ko na makatiyak siya." O kaya mapunta siya doon sa isang dako na talagang makakamutan niya ang tunay na kapayapaan. Ang sagot po ng pastor, sabi niya, "Sis, ang paghahanda katulad po sa examination, ang review o ang paghahanda ay ginagawa bago pa ang final day of examination." So, isang katotohanan na dapat nating seryosohin. Huwag tayong maging biktima nung bahala na. Saka na lang. Procrastination o kaya yung mga skeptic o kaya hindi natin pagpansin sa katotohanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay seryoso na nagtuturo sa atin sapagkat itinakda sa tao ang araw na yon. May mga itinakda na dapat maganap at magaganap whether we like it or yes. No? Ayaw natin o gustuhin, ang mga itinakda ng Diyos ay mangyayari. Dito po ay nang nakaraan pong pagsasama natin ay binigyan ko po kayo, dinala ko sa inyo ang mensahe ng pag-unawa ng tunay na layunin kung bakit tayo nabuhay, yung under life's assignment. Understanding life assignment. Na dito po ay ayusin natin o kaya tingnan natin ang ating mga sarili. Bago yung mga panlabas o kaya mga ibang bagay sa buhay na to, ano ba yung mga ibang bagay na yon na minsan tinututukan ng tao? Ang iba po doon, yung mga estudyante, kung estudyante ay makapagtapos ng pag-aaral. Pagkat kinakailangan niya na magkaroon siya ng magandang bukas sa darating na panahon. Yung iba naman ay ang pinaghahandaan nila, yung sila po ay maging mayaman. Kaya nga, ginagawa nila ang lahat upang makuha ito. At dahil sa paghahanda nila ng mga ganong bagay, halos napapabayaan nila the most important thing in life. Ang paghahanda ng kanilang sarili sa araw na sila ay haharap sa Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin sa mga estudyante, pwede na baka di ka nga makagraduate, kunin na ng Diyos ang buhay mo. Pwede mga magulang na tayo pa, hindi pa tayo yumayaman, hindi pa natin nakakamtan yung inaasam nating kayamanan, ay mag-expire na ang buhay natin. No? Sapagkat
wala po sa ating kontrol ang buhay. No? Sabi nga na ang buhay natin nung tayo po ay isilang sa mundong ito, at nang magbilang na tayo ng 1 araw, 2 araw, isang buwan, 1 taon, 10 taon, hindi po papahaba, hindi po humahaba ang ating mga araw sa mundong ito, kundi ito po ay nang simula tayong isilang sa mundong ito, nagsisimulang maging umiksi ang mga araw po natin. Nang tawag po natin, Year of Uncertainty. 1 araw, 1 taon ng walang katiyakan. Bakit? Hindi natin alam ang bukas. Sabi nga na ang Diyos isinulat sa kanyang mga salita ang mga katotohanan. Sabi doon na may appointment. Malinaw na sinasabi doon. It is appointed unto man once to die. No, minsan lang. So, hindi po natin pinag-uusapan dito, no? O tinatakot tayo. Kasi ang salita po ng Diyos ay sabi nga niya, huwag kayong matakot sa pumapatay. No? Huwag tayong matakot sa pumapatay. Ano ba yung mga pumapatay sa tao? Physical. Kung hindi ka sakitin, baka aksidente. No? Pag hindi ka sakitin, aksidente ang pwedeng maging dahilan. Pero kung hindi ka sakitin at hindi ka maaksidente, baka nga tumanda tayo o kaya umabot ka doon sa, sabi yan, masatisfied ang buhay mo dahil binusog ka ng Diyos ng mahabang panahon. Ang maliwanag na tinuturo ng Bible, huwag mo nating ipagyabang ang bukas. No, huwag daw po nating ipagyabang ang bukas. Pagkat di natin alam ang bukas. So dito po ay habang gumaganap tayo ng assignment, so ang sabi ko nga, mas mahalaga po yung tayo'y laging handa. Ang paghahanda. Kailan ba tayo maghahanda? Yung panahon na tayo po ay isa-isa na lang yung ating hininga. Sana makapaghanda tayo bago pa maging huli ang lahat. No? At umasa tayo sa awa. Mga kapatid, sa umaga pong ito, sabi ko nga na sa mga kapatiran na nakakaalam ng na nakakaalam sa naging buhay ng 2 kapatid na I consider them as one of the pillar of the church. At patagal silang naglingkod sa Panginoon. At siguro yung andyan sa Rinconada, mamimiss ninyo ang kapatid na Domingo Nacario sapagkat hindi na natin siya mapapakinggan muli na magtatalakay ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng himpapawid. Mga kapatid, reminder for all of us, anuman ang ating kalalagayan sa buhay, anuman ang ating status sa buhay, mayaman man tayo o hindi tayo mayaman katulad ng iba, tayo man po ay mga andyan, hindi naman sagaran sa sobrang hirap ang ating buhay. No. Maghanda tayo. Maghanda tayo sa katotohanan na ang buhay natin ay may hangganan. Dito po ay naalala ko po yung minsan binanggit ko po dito na katulad ng binanggit o tinuturo at sa wisdom ng isang dakilang preachers about the kingdom of God, ang dakilang lingkod ng Panginoon, Miles Monroe, nasabi niya, man is a spirit being, live in a physical body for an assignment. Meron tayong gampanin, meron tayong tungkulin, meron tayong assignment sa buhay na to. Ang buhay ng tao ay composed ng 3 mahalagang sangkap. No? Sa simpleng analyzation,
kahit nga yung mga borner, di ba? Meron pong tatlong mahalagang pundasyon na nagko-control, nagko-hold doon sa puwitan ng anuman, nung kettle, nung frying pan, o ano pa man na ginagamit natin pagluto. Meron pong tatlong napakahalaga na nagko-control upang hindi matapon ang mga halagang bagay na ating gustong makamtan sa buhay. Tingnan po ninyo ang mga maliban, so yung mga wala ng mga ganong burner, no, yung iba dyan sa kabundukan, meron pong 3 pirasong bato na ginagawa nilang tukod, support, upang maihanda ang kanilang pagkain at ganun din makamtan nila ang gusto nilang makamtan o kaya malasahan nila ang kanilang pinagtrabahuhan. 3 bagay na dapat po nating ayusin: bantayan at pakabantayan. Ano po yung 3 bagay na yon? Una, ang ating espiritu. Malinaw na sinasabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 na nasusulat po dito na naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katawan. Espiritu o katauhan, ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. 3 important part ng buhay ng tao, no? 3 mahalagang bahagi ng buhay ng tao na dapat po nating bantayan, no? Tingnan po natin ang ating mga physical, no? Sayang ng ating mga pagpapagal kung tayo po ay sakitin, no? Sayang po ng ating mga pinagpaguran kung ito po ay di naman natin matitikman sa buhay na to, na halos ang iba ay wala na ngang tulog, ang iba nga ay hindi na tumitigil sa pagtatrabaho. Pero kung di natin mabantayan ang ating katawan, dahil sa mga ginagawa natin na hindi tayo nagiging sensitibo sa pangangailangan ng ating katawan, baka mga kapatid, yung ating mga pinagtrabahuhan, yung mga natipon natin ay doktor lang ang mga kailangan, no? Isusubi lang natin sa doktor kapag tayo ay naging mga sakitin. Mga kapatid, tandaan po natin, tayo ay nagtatrabaho, halos ang iba nga ay hindi na matulog. Ang iba ay nagtatrabaho ang iba ay nagtatrabaho habang tayo ay tulog. Pero sabi ng Panginoon, sayang ng paggising ng maaga at pagtulog ng huli. No, yan po ang sinasabi ng Bible. Hindi po masama yung masubrahan tayo ng sipag at di na nga tayo halos ayaw na ng iba na matulog dahil lang makakuha sila ng mga ganong material na bagay o financial na bagay. Mga kapatid, bantayan din naman po natin ang ating katawan. Ang katawang ito ang gagamitin natin upang magawa natin ang ating mga assignment. Ang ating mga tinanggap na responsibility. Tayo man ay binata o isang kabataan, mga magulang o leader man ng ating komunidad, meron tayong tinanggap na responsibility. Lahat tayo may kanya-kanyang ginagampanang tungkulin sa mundong ito. Subalit, na ang tanging instrumento upang magawa natin ang ating assignment ay ang ating katawan. Huwag nating abusuhin ang ating katawan. Ibigay natin ang nararapat na pahinga. Sa katawang ito,
At ibigay din natin ang nararapat na pagkain sa katawang ito. Or else, mabubuhay tayo ng matagal, kung matagal man tayong mabuhay, pero hindi naman natin na-enjoy ang buhay sapagkat tayo'y naging mga sakitin. Ulitin ko, napakahalaga nung paghahanda. Kung tayo man po ay medyo matanda na at nagkakaedad na, meron na lang po tayong kaunting pagkakataon upang ayusin pa, at least makarecover tayo kung hindi man natin nabantayan ang ating katawan. Okay. Unang bahagi na dapat nating bantayan, ayusin at ibigay ang nararapat ay ang ating katawan. Sapagkat ito ang gagamitin natin, ibinigay ng Diyos na gamit upang magawa natin ang ating mga assignment. Pangalawa, ang ating kaluluwa. Kumusta ba ang ating mga emosyon at ang ating pagpapasya? No? Mali. Pag napagkamali tayo sa ating pagpapasya, maapektuhan ang ating mga emotions. Sapagkat hindi tayo pwedeng gumawa ng mali, pero deep inside, natutuwa tayo. Siguro, meron mga taong ganun na mali na ang ginagawa, pero natutuwa pa rin sila. Ang tawag po dyan ay baka, may diferensya. No? Sa katunayan, ang Diyos po ay binigyan tayo ng kaluluwa upang mabalansin natin din ang ating buhay kung paano tayo makikitungo, relational. No? Paano tayo nakikipag-relate sa pamamagitan ng ating emosyon. Sabi nga ng salita ng Diyos, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. No? Ang bawat isa sa atin may tinatawag pong emotional bank account. Ang bawat isa po sa atin ay may emosyon. No? Maging anuman ang ating profesyon o anuman ang ating kalalagayan sa buhay, mahirap po yung nabuhay tayo na punong-puno tayo ng kalungkutan, mahirap po yung punong-puno tayo ng galit, o punong-puno tayo ng hinanakit, na nabuhay tayo na hindi tayo makalaya sa ganitong mga espiritu. Nakakalungkot. Saan po yun nanggagaling? Dahil ang ating emosyon o ang ating kaluluwa ay hindi po handa at hindi nagagampanan at di nabibigay ang dapat na maranasan ng kaluluwang ito. Dito sa kaluluwang ito, halos maraming tao ang nagkakagulo. Meron mga magulang na hindi mapatawad ang mga anak. Meron mga anak na nagre-rebelde sa magulang. Meron mag-asawa na nagkakasira at nawawasak ang pamilya dahil sa kanilang di maayos na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang kaluluwa. Mga kapatid, bantayan po natin, no, sapagkat ang kaluluwang ito ay siyang, sabi nga, ang kaluluwang magkasala, ito'y mamamatay. Minsan po may mga tao na buhay pa, pero halos wala na ring pakinabang. Halos depressed na sila, hindi mo na sila maasahan ng isang magandang response sa buhay. Okay? At ang panghuli po, ang ating espiritu. Mga kapatid, ang espiritu natin, meron tayong spirit of man, na ang espiritong ito ay dapat mabago ito, mapagharian ang ating espiritu. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, pagsikapan muna natin na tayo'y pagharian ng Diyos. Malinaw po na sinasabi ng Matthew 6:33. Pagsikapan natin na tayo'y pagharian ng Diyos. Sapagkat by nature talaga, ang tao po ay ayaw. No? Kaya nung si Adan po ay magdeklara ng independence, ayaw niya na meron nakakasakop sa kanya. Pero alam naman po natin na ang Diyos na to, na lumikha at nagpahiram sa atin ng buhay, hindi po siya tyrant, hindi siya masamang Panginoon, hindi siya masamang Diyos. Ang batas po na ibinigay ng Panginoon, yung instruction, ay ibinigay
upang tayo matuto. Upang for our safety and security, ang batas ng Diyos. Mga kapatid, hindi sana tayo disobedient sa batas ng Diyos. No? Ano po yung batas? Sabi po doon sa binasa natin, nung mga nagdaang panahon, ipinagwalang bahala ng Diyos ang di pagpansin sa kanya ng tao. Subalit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao saang mangdako na sila'y magsisi. Mga kapatid, ang pinakang madaling paraan upang maisaayos ang ating buhay, ang unang-una ay magsisi tayo ng ating mga nagawang di pagpansin sa Diyos. Kapagkat di natin matatakasan ang katotohanan, sabi nga ni Solomon, ang dakilang lingkod at hari ng Israel, sabi na, let us hear the conclusion of all matter. Pakinggan natin ang konklusyon ng lahat ng bagay. Ecclesiastes 12:13 and 14. Sabi doon, sapagkat ang tao ay magsusulit sa Diyos, mabuti man o masama ang kanyang ginawa. Sa umaga pong ito, tayo po ay pinagpala at pinaabot ng Diyos sa atin ang kanyang mensahe upang makapaghanda tayo. No? Kaya nga, maging ang pangangaral ng salita ng Diyos ay ipinag-utos niya, sabi niya, go into all the world and preach the gospel. Ang mabuting balita ay ang binigyan tayo ng Diyos ng panahon na makapaghanda. No? Meron pa tayong panahon para maghanda. Ano ang ihanda natin? Unang-una ang ating espiritu, pangalawa ang ating kaluluwa, at pangatlo ang ating katawan. Sapagkat kung ang katawang ito ay hindi handa sa pagsagawa ng kalooban ng Diyos, ang laging gagawin nito, ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Balit kung ang katawang ito ay handa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kagalakan niya, na sa isgawin sa buhay niya, ang ipinagagawa ng Panginoon. Mga kapatid, sa umaga pong ito, halos maubos ng oras natin, muli po, pagpalain tayo ng Panginoon dahil sa binigyan tayo. Ngayon pong araw ay binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong buhay upang mag-isip tayo, ayusin ang ating buhay. Pagkat sabi nga po nung salita ng Panginoon si Daniel, tinimbang ka. Thou art weighed in a balance and you are found one thing, nagkulang. Sana wala tayong pagkukulang. Ginawa natin yung the best natin para sa ating katawan, para sa ating kaluluwa, at para sa ating espiritu. Mga kapatid, humanda tayo sa pagsalubong sa ating Diyos. Muli po, ang inyong kapatid, Bishop Joe Bergantin ng AMNI at ng Christ to the Philippines ay bumabati sa atin ng magandang umaga at nagpapasalamat sa pribilehiyong ito. At ganun din, ang pakikisama o nakikiramay sa kalungkutan ng dalawang pamilya na malapit sa puso, ang pamilya Nacario at ang pamilya Requentelio ng Tigawon at ng Erigasete. Mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. Dalangin ko po na patuloy tayong matuto at malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pribileho na binibigyan mo pa kami ng panahon upang makapaghanda. Dalangin ko, abutin nyo ang aking mga kaibigan, mga kababayan, mga dito sa Camarines Sur, sa buong Bicolandia o sa buong bansa ng Pilipinas. Lahat na nga abutin ng tinig na to, ng pangangaral na to, makapaghanda kaming lahat, sapagkat pinag-utos mo na kami ay magsisi saang dako, saang mang lugar, saan mang anumang panahon, magsisi na kami. Sapagkat yun ang tanging paraan upang maiwasan namin ang galit mo, Panginoon.
Lord, salamat po sa mga salita mo. Salamat sa paalala sa amin sa araw na to. Muli po, salamat sa biyaya. Natutuwa po kami sa patuloy mong gagawin sa aming bansa, sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Salamat din sa BBS na ginagamit mong bihikulo, instrumento, Panginoon, upang maisahimpapawid ang iyong salita. At salamat sa mga nasa technical na ginagamit mo rin upang maging possible, Lord, sa ere ang mga salita mo, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang Villafuerte, pagpalain mo po silang lahat at lahat ng mga empleyado ng himpilang ito, sumagana sa kanila ang iyong biyaya, Panginoon. Muli, salamat sa biyaya mo. Pagpalain mo na po kami sa araw na to sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa ating kapatid na Stephen, sa technical at sa lahat po na inabot at mga kababayan, mga kaamni, maray na aga sa Indo, biyaya sa pagkaaga. Magpadagos po kita na supaybayan ang masunod na programa digdi po sa Basta Bareta Sigurado. BBS.